Dumagdag na ang US Embassy sa listahan ng mga nababahala sa reclamation sa Manila Bay. Bukod sa panganib daw sa kalikasan, ang contractor daw nito ang nasa likod din ng artificial island sa South China Sea. Ang sagot ng Philippine Reclamation Authority sa pagtutok ni JP Soriano. Ito ang project plan o mapa ng Manila Waterfront Reclamation Project. Mahigit 300 ektaryang reclamation project kung saan magtatambak ng lupa sa Manila Bay para maging residential, tourism at business area. Ang proyektong ito ng lungsod ng Maynila, ikinababahala ng US Embassy sa Pilipinas. Ang dredging contractor daw kasi ng proyekto ay First China Highways na subsidiary ng kumpanyang China Communications Construction Company o CCCC. Ang CCCC daw ay kabahagi sa paggawa at pag-militarize ng China na mga artificial island sa South China Sea at isinama daw sa US Department of Commerce entity list na pinapatawa ng restriction sa komersyo sa Amerika. These reclamation activities that are being conducted by the PRC through companies like the CCCC are things that the Philippine government itself opposes, and we, as your ally, the U.S. government is with you in opposing these activities. I think that Philippines in particular should be concerned about the involvement of CCCC on this project. This is a company that's been blacklisted specifically for illegal reclamation activities in the Philippine EEZ. Sabi ng Philippine Reclamation Authority o PRA, kumpleto at nakapasa sa standards ng iba't ibang ahensya ng gobyerno ang CCCC nang pahintulutan nila ang operasyon nito sa Pilipinas noong 2022. Wala naman kaming natanggap na as in categorical na blacklisting ng these corporations. These are all parang allegations lang from news outside the Philippines na they're involved in the reclamation of the West Philippine Sea. So, yung mga artificial islands. So, na-process naman yung mga permits nila. So, we assume that they're doing businesses here on a regular, on a legal, legal manner or lawful naman yung pag-do business nila right now. Nang hinga ng reaksyon, sinabi ng Chinese Embassy sa Pilipinas na magpapadala ito ng komento sa oras na handa na ito. Hinihingan din namin ng pahayag ang Manila City Hall pati ang partner nito sa proyekto, ang Waterfront Philippines Incorporated. Kanina, kinumpirma ni Senador Sherwin Gatchalian na konektado ang kanyang pamilya sa negosyasyong ito, bagamat siya mismo ay hindi. Nakatitiyak daw siyang dumaan sa legal at tamang proseso ang Manila Waterfront Reclamation Project. Walang direktang tugon ang senador kaugnay sa aligasyon ng US Embassy, pero may mensahe si Gatchalian dito. Ang payo ko sa kanila is look at the process. Sila, ang US Embassy, mahilig magturo ng proseso, rule of law. They should abide by rule of law and the process. Nakapwesto ang Embahada ng Amerika sa tapat mismo ng Manila Bay malapit sa mga ginagawang iba't ibang reclamation activities ngayon. What we're concerned about is not the negative impact that the project would have on any view of the embassy, but the negative impact that it has on the city of Manila, and through the involvement of the CCCC, the possible national security implications that this project could bring up for the Philippines. Ayon naman sa DENR, magsasagawa sila ng pagsusuri sa impact o epekto ng proyekto sa kalikasan na itinuturo ngayon ng mga environmental groups na dahilan ng mabilis at madalasang pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila. We will be conducting a cumulative impact assessment of the reclamation projects as approved, so that we can demonstrate or illustrate and share what the cumulative impact of all of these projects would be on Manila Bay. Ayon sa PRA, nakatakda silang makipagpulong kasama ang mga opisyal ng City of Manila, mga kumpanyang kasama sa proyekto at ang DFA. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.
Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.